Hi guys! Welcome to my vlogs! Ngayon, ikwento ko sa inyo yung pagkatapos ko ng menolistya, sana ko na padpad. Okay guys? Let's go! Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give. Hi guys! Kumusta kayong lahat dyan? Ngayon guys, i-share ko sa inyo yung pagkatapos ko ng menolistya kung saan na ako napadpad. Naku, grabing challenges. Hindi matapos-tapos. Diba, kinuha na ako ni broker agency. Guys, diba yung biglaan yung pag-alis mo, wala sa plano, diba marami kang gamit, hindi mo pa naipadala, wala ka pang, basta punong-puno talaga yung sasakyan ni broker. Tapos, huwag kayong matakot na marami kayong dala kasi tutulungan ka naman ni broker. At saka, wala silang magreklamo, sila lalahanin nyo, bayad tayo sa kanila every month, bayad. Kaya, obligasyon nila yan, tulungan ka, magbuhat sila, ikarga nila yung mga gamit natin, kasama yan sa bayad. Tsaka, hindi naman tayo araw-araw na ilipat eh. Kaya, wala siya magawa, punong-puno talaga yung sasakyan. Pero, okay lang yun. Tapos, dinala na ako sa agency. Doon ako sa agency na nag-stay ako ng siguro mga 2 days, 3 days. Pero pagdating mo sa agency guys, yung mga papers natin, ARC, passport, kukunin talaga nila yan. Kasi nga, process nila. Tapos halimbawa, kung mayroong GO, job order, i-ano nila yan. Ngayon, may GO. Ang GO, mag-alaga kay Lolo. Si Lolo, mahina na siguro nasa 95 years old si Lolo. Tapos hindi na siya nakakalakad. Pero nakakatayo siya, pero hindi makakalakad. Tapos, pwede mo siya exercise, ganun. Tapos, may kasamang lula. Pero yung bahay ni Lolo, hiwalay. Tapos si Lola doon sa malaking bahay. Para bang may bahay si Lolo na sarili maliit. Hindi. Alam mo guys, gustong-gusto ko talaga yung mag-try out. Kasi ang try out, ito yung broker ko, yan eh. Talagang, siya, pag mag-try out, kasi times 2 ang bayad. Kaya, gusto ko mag-try out. Idubli niya sa basic salary. Hindi, nandun na ako kay Lolo. Si Lolo hindi nagsasalita, pero ang maingay. Laging, ang yaw-yaw kasi sa Chinese, ichichaw, ichichaw. Yaw-yaw ng yaw-yaw, hindi siya napapagod. Di ko alam kung bakit, siguro sa katandaan na. So, yung mga anak ni Lolo, hindi kasama sa bahay, ibang bahay. Ganun talaga dito guys. Ang karamihan sa mga magulang nila, hindi nila kasama yung mga anak. Lalo na pag mag-asawa na. Bira lang na may kasama. Hindi ngayon, hindi nandun na ako. Grabe talaga, first night talaga guys, hindi talaga natulog si Lolo, pati ako. Tapos may mga CCTV. Dito guys, karamihan talaga sa mga bahay dito, may mga CCTV. Pero huwag kayong matakot na may CCTV. Kasi, para sa akin gusto ko nga may CCTV para makita nila kung yung ginagawa mo, o anong ginagawa ng alaga mo. Ito rin naman, itong alaga ko si Lolo. Mayroon kaming CCTV dyan dati. Inalis na. Kasi si Lolo, may pagka-manyakis ang mga sinasabi. Gustong-gusto ko ngayon para ebidensya. Tinanggal ang anak niya. Ako, gustong-gusto ko.
para makita talaga nila na si Lolo hindi talaga natutulog sa gabi. Inalis. Ay, bahala ka. Di doon kay Lolo. Hindi talaga siya natulog. Ako, siyempre, hindi ka makakatulog kasi ingay ng ingay ni Lolo. Tapos naisip ko, kaya ko ba kaya to? So, sa araw, si Lolo natutulog. Eh, siyempre, kailangan mo rin matulog sa araw kasi nga, kagabi di ka baliktad eh. So, matulog ka. Itong si Lula, kontrabida. Ginigising ako ni Lula. Sabi ni Lula, gising daw ako, maglilinis. Diba pag wala kang tulog, guys, yung mata mo para bang may puwing. Tapos, pag makita ka ng araw, hindi didilat yung mata mo. Kasi nga, diba wala kang tulog. Hindi ginigising niya ako. Sabi ni Lula, maglinis daw ako. Hindi. Siyempre, nahiya naman ako sa matanda. Alangan mang hindi ko siya susundin. So, maglinis ako. Doong bahay, grabe pagpunta ko sa bahay, laki-laki, up and down, Diyos niyo, marimar. Siyempre, linis na din ako. Pagkatapos maglinis, magluluto pa. First day ko pa yun ha. Kinabukasan. Pangalawang day na. Ganun pa din. Hindi pa ako natutulog, ganun. Hindi. Tapos sabi ko, pagka 3 days ko na ganito pa rin, hindi ko na ito pagtsatsagaan. Mamamatay ako dito. Mauna ko mamatay kaysa alaga ko. Wala kang tulog. Tapos, maglilinis ka pa. Magluluto ka pa. Hindi. Pagka 3 days ko na, ganun pa din. Grabe, para kong high na hindi ko maintindihan. Diba pag tulog ka, yung gaan-gaan ng ulo mo, lagi ka lang nauhaw, wala kang ganang kumain kasi nga puyat ka, pagod ka pa kay Lolo, tapos ito pa to si Lula, kontrabida, maglilinis ka pa. Hindi naman talaga kasama, hindi talaga obligasyon ng employer nyo guys na i-push ka na, oy maglinis ka, hindi talaga yun, kasi hindi naman talaga kasama sa batas. Pero ako kasi naawa din ako kay Lula, kikisama. Nalaman ko dun sa anak, ganun daw talaga si Lula. Kaya daw walang nagtatagal dun sa mag-alaga kay Lula, dahil kay Lula. Tapos yun nga, nasabi ko sa agency, alis na ako dito kasi hindi ko talaga kaya. Kaya ko yung kay Lolo. Pero itong si Lula kasi pinapalinis pa ako, wala akong tulog. Pero yung anak ni Lula na babae, ayaw niya talaga akong paalisin. Pinapagalitan niya si Lula na na wag daw akong maglinis kasi nga galang ako kay Lolo. Tapos puyat pa, alam naman niya yan. Kaya walang nagtatagal dito kasi ganyan ka nga. Hindi pinagbigyan ko ng isang araw. Ganun pa din eh. Pag wala na yung anak ni Lula, tatawagin niya rin ako. Tapos sabi ko, hindi talaga pwede. Wala namang, hindi naman maano yung mga anak niya kasi nga hindi naman kami, hindi kasama namin sa bahay. Kaya, hindi niya rin mapipigilan si Lula. Kaya sabi ko, alis na lang ako, maghanap na lang kayo ng iba. Tapos yun, nagagalit yung mga anak kasi nga wala mag-alaga, wala talaga nagtsatsaga. Tapos sabi ko, kaya ko naman yung trabaho, si Lolo. Pero yung hindi ako matutulog, tapos maglilinis pa ako, talaga hindi naman kaya ng katawan natin. Katawan lang puhunan, tapos ganun pa. Kaya sabi ko, alis na lang ako. Maghanap na lang kayo ng iba. Hindi. Naku guys. hindi ganun kadali magsapalaran. Tapos mag-adjust. Kasi nga, panibago na namang pakikisama pag panibago na namang employer, diba? Ganun. Mahirap talaga palipat-lipat kasi yung adjustment natin. Ganun. So, nalungkot si Lula. Si Lolo kasi bingi na eh. Hindi niya alam kung anong nangyayari tapos malabo pang mata. Hindi niya ako makikita. Hindi nga niya alam pangalan ko eh. Sabi ko, alis na lang ako la. Nalungkot din sila eh. Kawawa din naman yung sarili ko kung magtsatsaga akong hanggang 3 years na ganun. Walang tulog. Baka habang naglilinis ako, himatayin ako doon. Kaya, guys,
kapag hindi natin kaya, pwede naman tayong magreklamo na ilipat tayo. Okay guys? O yan lang muna ang video ko. Sana may natutunan kayo sa pagkatapos ko ng minulistya. Sana ko napadpad. O balik na naman sa agency, panibago na naman. GO na aabangan. Okay guys? Basta pag hindi kaya, pwede tayong magreklamo. Tapos, hindi tayo pwedeng ipupush na maglilinis, lalo na pagpuyat, kasi hindi naman talaga natin kasama yan sa kontrata na maglilinis ka. Kasi hindi naman domestic helper ang na-applyan natin dito. Kaya, kung ipupush ka talaga ng amo mo, pwede mo silang i-reklamo. Kasi, mag-alaga lang talaga tayo ng matanda dito. Okay guys? Kapag may karapatan, ipaglaban. Okay, thanks for watching. Shout out sa lahat. God bless us all. Babus.